Let's get the latest from Pag-asa. We have weather specialist Dan Villamil joining us today. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, good morning Angela and sa ating mga viewers. So as of now, wala pa naman tayo minomonitor na low pressure area and nananatiling malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo in the coming days. Ngayon pa man, dahil sa effects ng shoreline and amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa portions ng Visayas at itong eastern section ng Luzon. Particular na dito sa mga areas ng Western Visayas, Eastern Visayas, at mga rehiyon ng Cagayan Valley, Bicol Region, at mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at Romblon. Kaya over these areas, especially itong Bicol Region at Eastern Visayas, patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Generally fair weather, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao, at tsansa naman ng light rains ang posibleng maranasan for Metro Manila and the rest of Luzon. Sa atin namang sea condition, as of now, may nakataas po tayong gale warning over the seaboards of Northern Luzon, eastern seaboards ng Central Luzon, eastern seaboards ng Southern Luzon and Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng northeast monsoon. Angelo. Okay, Sir Villamil, kasi the last time we talked to a weather specialist, I think last week yun, ang sabi nga daw po, hindi na lalabas ng Philippine Air Responsibility ang basyang, malulusaw na lang daw ito along the way. Did that happen? Yes po, on Saturday morning ay tuluyan nang nalusaw yung low pressure area na formerly si Basyang over the Sulusi po. Yes po. Okay. Alright. And sa ngayon po, hanggang kailan natin mararanasan yung mga ganitong klaseng weather natin? May mga pabugso-bugsong pag-ulan. In terms of rainfall intensity caused by shoreline, hanggang bukas na lamang po magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region and Eastern Visayas. Pero yung cloudiness po possible mag-persist pa rin dito sa eastern sections ng Luzon and Visayas throughout the end of the week. So possible throughout the end of the week ay hihina po ng bahagya yung mga rainfall over the eastern sections of our country. And ang amihan po, patuloy pa rin itong lumalakas at this point? Yes po, technically ang amihan nakatagal pa yan up to the last weeks of February or first week of March. So as of now, up until then, asan pa rin po natin yung mababang minimum temperature, especially sa madaling araw. Well, we are seeing the monitor right now, Sir Villamil, on our naked eye, kung nakikita namin, wala naman pong mga ibang weather system na namomonitor. Ganun po ba yun? Tama po ba yun, sir? Opo, pero makikita natin itong signature ng convective activity over Bicol Region and Eastern Visayas. Yan pa rin po yung effects ng shoreline. So kahit na wala po tayong weather system or weather disturbance na monitor, ito pong mga kababayan natin over Bicol Region, Eastern Visayas, patuloy po tayong mag-monitor ng mga localized advisories natin tulad ng heavy rainfall warnings kasi inasan po rin po natin hanggang tomorrow itong mga pag-ulan na dulot ng ating shoreline. Maraming salamat sa iyong oras, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.